Patuloy na walang awang pinapalo at ginugulpi ni Xu Jingming ng kanyang gintong letigo ang kanyang mga paralisadong kalaban hanggang sa makiusap at manghimasok mula sa itaas si Grandmaster Zhou Qiang, na nagbabala sa kanya na huminto na bago pa man siya lumagpas sa linya sa isang live global broadcast. Ngunit nagkibit-balikat lamang ang ating bida, at iginiit na hindi niya may hinto ang panggugulpi dahil hindi pa rin umaamin ng pagkatalo ang kanyang mga kalaban. Napabuntong hininga na lamang si Zhou Qiang at ipinunto na literal na hindi makapagsalita ang kanyang mga kalaban dahil ang kidlat ni Xu Jingming ay ganap na nagparalisa sa kanilang mga ugat. Nang mapagtanto na baka nasobrahan niya ito, pinanood ni Xu Jingming ang mga nanginginig at tila utak prito ng mga kalaban habang desperadong sinusubukang gumawa ng tunog. Sinabihan niya sila na tumanggo na lamang kung gusto na nilang sumuko. At ang kanyang mga takot na kalaban ay agad na nagsimulang marahas na tumanggo bilang pagsang-ayon. Nang makita ang kanilang mabilis na pagsang-ayon, masayang humakbang pabalik si Xu Jingming at hinayaan silang i-activate ang kanilang mga protected safety shield upang ma-eliminate na. Nang malinis na ang paligid, sinuri ni Guan ang kanyang tracker at napasinghap, habang sinasabi na ang marka ni Xu Jingming na higit sa 43,000 puntos ay mas mataas pa kaysa sa pinagsamang marka ng natitirang mga manlalaro sa top 10. Nang magtanong ito kung saan sila susunod na pupunta, casual na iminungkahi ni Xu Jingming na maari na silang maghiwalay upang makapangaso ito ng mag-isa, ngayong wala na ang mga harang. Nataranta naman si Guan, at ipinaalala sa kanya na siya ay isang support class user lamang, ngunit ngumiti lamang ang ating bida. Sinabi sa kanya na mayroon siyang absolutong tiwala rito, at iniwan siyang mag-isa sa kagubatan. Nagmaktol si Guan sa kanyang biglaang pag-alis, habang nag-iisip kung paano siya mabubuhay ng mag-isa sa lugar na iyon. Napabuntong hininga na lamang siya, nang hihinayang na nawalan siya ng pagkakataon na mas mapalapit sa kanyang gwapong junior. Samantala, hinabol at pinatay ni Xu Jingming ang isang kawan ng mga dambuhalang baboy ramo, habang nakatutok ng husto sa pag-farm ng mas maraming ability points hanggat maaari bago matapos ang laban sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang dambuhalang kidlat upang instant na prituhin ang mga ito. Pagkalipas ng 3 araw, idineklara ng announcer na ang survival match ay opisyal nang tapos at inutusan ang lahat na pumunta sa labasan. Habang nakatayo sa ibabaw ng isang dambuhalang patay na ahas, sinuri ni Xu Jingming ang kanyang panel at napansin ang kanyang napakalaking huling koleksyon na higit sa 31,000 ability points. Humakbang siya pabalik sa arena, kung saan ang kanyang pinal na marka na 58,214 na puntos ay kumislap sa malaking screen habang mainit na tinatanggap ng mga tao ang unang pwestong kampyon. Sumabog ang stadium sa nakabibinging chants ng Thunder Emperor, habang si Zhang Chakshuan at ang isang napakasayang si Song Chu-kyu ay nagdiwang sa kanyang tagumpay mula sa mga bleacher. Opisyal na idineklara ng announcer ang Magic City bilang Grand Champion, at iginawad sa koponan ang mga S-Class battlesuits habang binibigyan si Xu Jingming ng isang dagdag na special ring at isang grade 6 na Guardian Talisman, na nag-iwan kay Shen Dongling na labis na natutuwa sa mga gantimpala. Ipinagkaloob niya ang kredito sa kanyang kapitan para sa tagumpay, bagaman lihim na napagtanto ni Xu Jingming na ang kanyang na-farm na ability points ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang opisyal na premyo. Inatasan naman ng host ang Magic City na umakyat sa entablado upang tanggapin ang kanilang opisyal na trepeo. Humakbang papunta sa stage ang grupo ni Xu Jingming. Sumabog ang mga paputok sa buong stadium habang ang nagtagumpay na koponan ay buong pagmamalaking umakbang pataas at sabay-sabay na itinaas ang Golden Championship Cup. Samantala, mayabang na lumapit si Ling Xuang sa isang natalong si Xu Ping, at tinanong kung ano ang pakiramdam nito sa pinal na resulta ng laban. Ang bitter na principal ay atubiling inamin ang pagkatalo at nangakong ibibigay ang ipinustang S-Class at SS-Class resources sa lalong madaling panahon. Itinanong niya kung alam na ba nito na si Xu Jingming ay malapit nang makalagpas sa Tier 4 bago pa man itaya ang pusta, ngunit inamin ni Ling Xuang na wala siyang ideya at simple lamang na nagtiwala sa kanyang intuition. Naglakad palayo si Xu Ping habang nagmamaktol tungkol sa kung gaano nakakatakot ang intuition ng isang babae, at nagpasyang siya ay masyado ng matanda kaya kailangan na ng isang mahabang bakasyon. Bigla namang lumapit si Su Qingyi kay Ling Xuang. Sinabi nito na ipinamalas ni Ling Xuang ang kanyang hindi matitinag na tiwala sa kanyang estudyante.
Lumapit ito at sinabing aalis na siya, dagdag niya, seryosohin mo ang pag-iisip sa mungkahi ko tungkol sa pagbabalik mo sa Martial Arts Hall. Bago nagpaalam at hiniling sa kanya na bantayan si Xu Jingming. Dahil nararamdaman na ang kanyang mga plano sa pag-recruit ay nagbubunga na sa wakas, nag-teleport palayo si Ling Xuang gamit ang kanyang space magic. Sa loob naman, hinawakan ni Coach Yang Gentian ang championship trophy, na labis na natutuwa na nawalis nila ang lahat ng tatlong kaganapan at nakakuha ng doble na kredito bilang gantimpala mula sa paaralan. Sandaling iyon, lumitaw si Ling Xuang, at tinawag si Xu Jingming. Ipinaliwanag niya na nanalo siya ng isang S-class resource sa pamamagitan ng pagpusta sa kanyang tagumpay at binigyan siya ng isang pagpipilian, kunin ang resource ng direkta o hayaan siyang gamitin ito upang palawakin ang kanyang bagong space magic. Dahil naakit sa alok, nagtanong si Xu Jingming kung gaano kalaki ang maaari niyang i-upgrade sa storage space ng Sing Sing. Ibinunyag ni Ling Xuang na maaari niya itong i-upgrade mula 30 cubic meters patungo sa isang dambuhalang 100 cubic meters. Nang mapagtanto na ang upgrade ay mas mahalaga kaysa sa isang solong cultivation resource, agad na inabot ni Xu Jingming ang Sing Sing at tinanggap ang alok. Kinuha ni Ling Xuang ang Sing Sing at ipinaalala sa kanya na ang Civilization Ruins No. 9 pass na ibinigay niya sa kanya noong kanilang study trip ay malapit ng maging aktibo. Ipinaliwanag niya na ang mga guho ay magbubukas sa loob ng 7 araw at nakalaan lamang para sa mga Tier 4 hanggang Tier 6 users, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na pumasok o ipagpalit ang pass. Binigyan ni Ling Xuang si Xu Jingming ng pagkakataon na ipagpalit ang pass para sa isa pang S-class resource, na nagudyok kay Xu Jingming na humingi muna ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga guho. Ipinatawag ni Ling Xuang ang kanyang AI na si Eva upang bigyan si Xu Jingming ng isang buong breakdown ng mga guho. Nag-project si Eva ng isang holographic map, at ipinaliwanag na ang mga guho ay matatagpuan sa isang 30,000 square kilometer na pocket dimension sa bansa ng Frosa, na nangangailangan ng pagtawid sa isang mapanganib na kagubatan na puno ng mga halimaw na hanggang Tier 6. Nang magtanong si Xu Jingming tungkol sa dami ng halimaw, ipinaliwanag ni Eva na ito ay mas mababa ng kaunti kaysa sa survival tournament zone ngunit mas mabilis pa rin at mas madami kaysa sa isang normal na Demon Abyss. Nang marinig ito, agad na nagpasya si Xu Jingming na pumunta, dahil napagtanto na ang dambuhalang kawan ng mga high-tier na halimaw ay isang gintong pagkakataon upang mag-farm ng napakaraming ability points. Sumang-ayon naman si Ling Xuang, habang napapansin na ang kanyang S-class talent ay magbubunga ng mga hindi kapani-paniwalang kayamanan sa loob ng mga guho, na nag-iwan sa kanya na nalilito. Ipinaliwanag niya na ang mga guho ay nagtatampok ng isang espesyal na talent test kung saan minsan siyang nanalo ng mga premium resource, ngunit binalaan siya na ang ibang mga tao ang tunay na banta dahil ang kanyang SS-class status ay ginagawa siyang isang dambuhalang target at hindi niya ito mapoprotektahan sa ibang bansa. Nang ang isang nag-aalalang si Xu Jingming ay magtanong kung paano hahawakan ang sitwasyon. Ipinunto ni Ling Xuang na habang ang pagbabalat kayo sa kanyang mukha ay madali, ang kanyang kidlat ay masyadong kapansin-pansin, kaya nagtanong siya kung may alam ba itong anumang breath concealing techniques. Binanggit niya na mayroon siyang isang advanced technique, ngunit pinawalang bisa ito ng vice principal, habang ipinapaliwanag na tanging ang isang master-level technique lamang ang tunay na makapagtatago sa kanyang elemental aura. Sinasamantala ang pagkakataon, binuksan ni Xu Jingming ang kanyang sistema at gumastos ng 1,000 ability points upang instant na i-upgrade ang kanyang breath concealing technique patungong master level. Mayabang niyang sinabi sa kanya na ang kanyang payo ang nagbigay inspirasyon sa kanya upang gumawa ng isang biglaang breakthrough patungong master level, na nag-iwan sa isang natulalang si Ling Xuang na nahihirapang maniwala na nagawa niya ito mula lamang sa isang solong pangungusap. Upang patunayan ang kanyang punto, pinadaloy ni Xu Jingming ang kanyang kidlat, at instant na pinagsama at pinaliliit ito patungo sa isang ganap na tahimik at kumpletong nakatagong orb sa kanyang palad. Natulala si Ling Xuang sa gulat na kinukumpirma na talagang na-master niya ang bihirang teknik at nagtatanong kung paano niya posibleng nagawa ang ganoong instant na breakthrough.